Magandang umaga. Ang ating pag-usapan ngayon po ay si Boyeng Rimulya, Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya. So, ang bagong balita tungkol sa kanya ay gusto pang agawin ang pwesto ng ombudsman. Gustuhin niya yon na mailuklok siya ni Bongbong Marcos sa ombudsman. Kasi po ay kahit hindi na presidente si Bongbong, siya na maging ombudsman pa rin siya. 7 years kasi yung opisina niyan. So 7 years siya tatagal dyan. So kung 7 years na tatagal dyan, ay ang mangyari sa kanya po ay kahit wala na si Bongbong, siya pa rin may pwesto. Alam mo, sorry, hindi naman masama yung mangarap. Ang masama lang dyan ay kung dapat meron kang malinis dapat ang iyong pagkatao kung uupo ka bilang ombudsman. Bakit po? Kasi po, pag ombudsman ka, ikaw maghahabol ng lahat ng mga tiwali sa pamahalaan. Kung tiwali ang maghanap sa tiwali, anong mangyayari? Walang mangyayari, kundi i-blackmailin na lang, magiging blackmailing na lang mangyari. Ba-blackmailin ng ombudsman ang mga opisyal. Pag hindi mo ko binigyan ng iyong ninakaw, ipapatanggal kita. Paparusahan kita. Pero ganun po talaga mangyayari dito. Hindi ka ba nahiya, Boyeng? Boyeng, nakakahiya kasi unang-una. I'll cite number one. Case number one. Number one is, nakakahiya na yung anak mo nahuli ng ombudsman, nahuli ng PDEA, ay ginawan mo, pinastrack mo yung kaso ng anak mo. Saan ka ba na makakita? Ang naglilitis ng anak mo ay Department of Justice. At ang Department of Justice ay ikaw yun. So, dapat, nag-resign ka na dapat sa Department of Justice nung nililitis ang anak mo. Hindi na ako makikialam kung ang anak mo ay guilty o hindi. Ang pinaka-problema dyan ay hinayaan mo na ikaw ay dapat nag-leave ka man lang. Pero mas maganda doon, nag-resign ka sa Department of Justice nang kinasuhan ang iyong anak. So ginawa mo, siyempre marami nagdududa. Kahit ako, naniniwala din ako na wala kang kababalaghang ginawa, pero iba yung walang kakabalaghan at yung walang duda. Marami po nagdududa sa iyo. So kung marami po nagdududa sa iyo, paano pa magiging kaaya-aya ka tingnan na magiging ombudsman? All right, karapatan ni Bongbong mamili kung sino ilagay. At kung iparis ka doon, ihambing ang pangalan mo sa pangalan ng kalaban mo, ay ikaw mananalo. Bakit? Sinong kalaban mo? Si PCC Chairman Michael Aguinaldo. Tapos si Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. Si Justice Undersecretary ay tao mo. Si Michael Aguinaldo ay tao ni Noynoy. Hindi yan i-appoint ni Bongbong Marcos. Natural, ikaw pipiliin. Unang-una, sa totoo lang, Boyeng, masabihan kita, hindi po ako believe sa iyo. Hindi po ako believe sa iyo sa katalinuhan mo para magiging qualified ka na ombudsman. Hindi nga maganda ang kwan mo ang iyong performance as Department of Justice Secretary. Hindi mo nga kaya magtipon ng mga ebidensya laban sa mga pulis na pumatay sa tukhang victims. Kasi kung magaling ka, dapat hindi na madadala sa ICC si Digong Duterte. Dapat dito na lang kakasuhan. Ibig sabihin lang ay sinadya mo, sinabi mo lang later, na-destroyed kasi yung ebidensya kaya hinayaan mo lang ICC. Ikaw, Boyeng, pinagluluko mo si Really Assistio saka si Mila Anino. Bakit mo pinagluluko sila? Pati ako niloko mo eh.
Namimilit kayo na ICC ang maghawak sa kaso ni Digong imbis na Pilipinas. Tanong, bakit sinasabi mo ngayon na nasira mga ebidensya laban sa mga tukhang na mga perpetrators? Kung nasira ebidensya at wala kang hawak, tanong, bakit may ebidensyang nakuha ang ICC? Ang layo-layo ng ICC. Ilang oras? 16 hours ang biyahe para makapunta roon kahit straight ang takbo ng eroplano. Tapos nakakuha sila ng ebidensya, dito pa kukunin ang ebidensya sa Pilipinas. Tapos ikaw hindi ka makakuha ng ebidensya. Isang utos mo lang yan, Buyeng, sa NBI para kunin mga ebidensya para dito lilitisin si Digong Duterte. Binigyan na kayo ng pagkakataon ng ICC na dito sa Pilipinas kakasuhan si Duterte. Pero hindi nyo ginawa ang trabaho nyo. Simple lang yan, mag-utos ka lang. Utusan mo lang pulis. O hindi na pulis, si NBI na lang kasi ang pulis ang pumatay. Napakasimpleng trabaho niyan kung ako ang Department of Justice Secretary. Kukunin ko lang po ang records ng mga police operations lahat. Pag nakuha ko na, merong nakalagay dyan kung kada operation, kung sino mga pulis ang sumama sa operation. At malalaman mo may report na may patay. Kung may report na patay, ang tinatawag na death one too many. Kahit isang patay lang, too many na yun. Pag may patay, automatic na yan kung ako yung Secretary ng Justice. Pakasuhan ko na mayroon ng probable cause with reasonable certainty of conviction kapag ang pulis nakalista sa operation at may namatay sa operation. Bakit? Sa batas po ng ebidensya, kapag may namatay at inamin ninyo na kayo pumatay dahil sabi nyo nanlaban, ang burden of proof ay para sa mga pulis na nagkiklaim na nanlaban. In the meantime, sampa kayo ng kasong murder laban sa mga pulis na sa kasabwat doon. O hindi naman kasabwat, sabi mo, sangkot doon. Gano'n lang kasimple gagawin. Kahit 1,000 po at 5,000 pang nakaso, kayang-kaya ko yan kung ako naging sekretary. Kung hindi mo yan nagawa, Mr. Remulla, na simpleng bagay na ikaw pang taga-utos, hindi mo nagawa, with more reason na wala kang kakayahan, kahiya-hiya ka para umupo sa ombudsman, sa opisina ng ombudsman. So, dapat lang na huwag kang umupo diyan. Bitawan mo na yan. Ibigay mo na sa iba yan. Mas nirekomenda ko po si Attorney Michael Aguinaldo. Matalino yan. Ateneo graduate yan. At walang bahid na kilala ko siya na subaybayan ko ang trabaho ni Attorney Michael Aguinaldo. Siya ay tauhan ni Noynoy Aquino. Siya ay naging Deputy Executive Secretary ng Office of the Legal Affairs o DISLA, Office of the Deputy Secretary for the Legal Affairs sa panahon ni Noynoy. Matalino na tawag yan, top notcher yan sa bar exam. Tapos ikaw, yabang lang ang meron sa'yo. Hindi mo nga maayos yung departamento mo. Na dami diyang mga nangyayari na hindi maganda. O di sabi, tanongan ni Consuelo Sidigo, bakit Remulla? Gugunaw lalo Pilipinas nito. Totoo. Unang-una, Sir Buyeng, I would rather be frank to you. You are not a special guy. You are not a special lawyer.
I would rather want a person who is a mediocre lawyer and who is very honest than a lawyer who is very intelligent but dishonest. Kaya ano nang gagawin natin ngayon ito? Magre-retiro si Ombudsman Martires ngayon July 27. Gusto niya papalit siya doon. Alam niya kasi na pipiliin siya ni Bongbong. Na kung maupo siya ngayon July 27, 2025 plus 7 sa 2032, siya pa rin ang ombudsman. Iba na ang presidente. So, ibig sabihin, nakikita ko po ang sitwasyon na katiwala siya ni Bongbong Marcos para walang kumasok kay Bongbong Marcos. I-appoint ka ni Bongbong Marcos na ombudsman. Parang ginawa ni Duterte. O, di ba? O, may kumasa ba kay Ginoong Duterte sa ombudsman? Wala. Kasi andun si Samuel Martires. Ganon din ang gagawin mo, Mr. Boying Rimulya. Ang daming kasalanan ni Bongbong. Daming nawalang pera. Lalo na si Martin Romualdez. Ang daming kinuhang pera. Maghunos dili ka. Kung ako sa iyo, magiging investment mo sa eleksyon sa Cavite ay huwag ka magpakita ng kasapangan. Swapang mo talaga sa pwesto. O ngayon, ang isa pang problema ko ay yung record mo dito kay Atong Ang. Sa sunod ko na i-discuss yung record mo kay Atong Ang na kaso. O sige, naghingi ako sa inyo ng tulong na padala niyo po ako ng pera para pangtulong ninyo sa ibabayad ko sa filing fee sa Senate Electoral Tribunal. Kasi po, 50,000 ang filing fee. Tapos may 10,000 pa na tinatawag na deposit fee. So 60,000 lahat ang kailangan ko para makapagsampa ng kaso sa Senate Electoral Tribunal laban kay Tulfo, kay Erwin Tulfo. Gusto ko siya patanggalin kasi holder siya ng US passport. Amerikano siya. Pangit po tingnan na yung Amerikano ay maging senador ng ating bayan. Tulungan niyo pa ko. Yan po ang aking Kung magkano lang may tutulong ninyo. Malaking tulong na yan. At saka may nagdagdag pala. Basahin ko lang. Nagbigay yung may cellphone number na 764 ang dulo. So kahit na GCash, natutuwa naman ako 150 pesos na tumulong. Tapos may nagbigay ng 500 pesos. Ang number ng dulo nito, cellphone number niya is 543. May nagbigay naman ng 5,000 sa BPI. Ang number niya 2025. May nagbigay naman 1,000 sa GCash. Ang number niya nagbigay, last number is 390. At may nagbigay din ng 1,020. So sa GCash din galing. At ang number na dulo niya ay 721. So ilan na lahat na naipungkumpas, may binigay pa sa akin. Siguro mga 1, 2, 7. So mga 600, mga 16,000 pa lang natipong ko. So yan, tulungan niyo po ako. Kung gusto niyo, kakasuhan ko si Erwin Tulfo. So si Pinoy Journey Vlog, Attorney Engineer, ano na ba ang nangyari sa administration ngayon? Parang wala na sa direksyon ng pamahalaan, nakakahiya sa ibang bansa. Ayun, yun ang nangyari. O si Relly Asistio, Mila Bianino, o Consuelo Sedigo, si Skydance Pentinilla, okay yan, pabor ako dyan, salamat. LC Ichanes, bakit si Buying? Diyan na lang siya sa pwesto niya. Grabing swapang sa pwesto. May mga iba pang mas karapat-dapat. Karapat-dapat yan sa kanyang. Kaya kung hindi lang ako disbar, mag-apply sana ako as ombudsman.
Pero subukan ko mag-apply sana kung hindi ako disbat. Sana nga, no? Kung hindi ako disbarred, mag-apply ako, Ombudsman. Hanggang dyan lang muna tayo. Magandang umaga po sa lahat.